Ito matindi. Ito, pakinggan natin. Anong masasabi ni Tatay Digong patungkol kay Amy? Oh. Siya ngayon, may mensahe siya. Oh, anong mensahe niya, ma'am? Anong mensahe ni Tatay Digong sa mga Pilipino? Ano po? Sabi niya, kalimutan niyo daw siya kung di niyo daw suportahan ang PDP niya. Ay, okay. Maliwanag. Kalimutan natin si Tatay Digong. Pwede ko bang makausap taas ang kamay ng mga tunay na nagmamahal kay Tatay Digong? Pwede ko bang makausap yung tunay na nagmamahal at sumusuporta kay Tatay Digong? Sila lang po kinakausap natin. Sa mga tunay na Team Duterte, liwanagin na natin. Team Tatay Digong. Team Rodrigo Roa Duterte. Kausapin po natin yung Team Rodrigo Roa Duterte. Ano? Ano sabi niya? Kalimutan na natin siya kung hindi nyo susuportahan yung Team PDP. Okay? Magkalimutan na lang daw. Hi. Magkalimutan na lang. Ano po? Magkalimutan na lang kung hindi natin susuportahan yung 10. Yun ang, andoon po yun. Nasa 10. Ulitin ko, hindi 8, hindi 9, hindi 7. Kasi maraming mga makukulit dyan sa comment section, pinapasok tayo ng mga, ng mga Iminatics. Oo. Sasabihin, 7 lang. Tapos, idadagdag ko si Amy at idadagdag ko si Camille. Oh. Basta ako, 7 lang o 8 lang. Oh. Wag na matigas sa ulo, kaya tayo nabubudol. Kayo pala. Kaya pala kayo nabubudol noong 2022. Ayaw nyo makinig kay Tatay Digong eh. Diba? Oh. 10. Team PDP. Ang liwanag niya, no? Alam mo, ito titingnan natin. Matindi yung binitawan ni PRRD na yan. Napakatindi po niyan. Yung pananahimik niya about Amy, yung pananahimik niya patungkol sa endorsement ng kanyang anak, yung kanyang sinabi na magkalimutan na lang kung hindi nyo susuportahan yung PDP. It is as if yung PDP, yung 10, hindi yung 9, hindi yung 8. Yung 10 ay siya ang binoto nyo. Kung ang gusto nyong iboto ay si Tatay Digong, boto natin ng 10, hindi 9, hindi 8, hindi 7, hindi 6, hindi 5, 10. Okay? Napakaliwanag niyan. That says a lot. Sa katunayan, hindi lang pwede magsalita si Tatay Digong doon. Kung nagsalita si Tatay Digong doon, baka meron na naman siyang sinabihan, ay iyan bangag, ay yung anak niyan banag, yung iyan ay plastic, ay iyan ay mangga, ay baka maraming sinabi, baka lang hindi natin alam. No? Hindi natin alam. Pero tahimik si Tatay Digong kasi nga hindi siya pwede magsalita. But definitely, loudspeaker po. Sa loudspeaker nagsalita si Tatay Digong. Loudspeaker itong binitawan niya through Ma'am Hanilet. Diba? Napakaliwanag. Wag na po nating guluhin. Ito pakiusap ko lang. Wala namang problema kung gusto nyong suportahan. Sa mga Iminatics, walang problema. Suportahan ninyo kung gusto nyong suportahan si Amy. I mean, we understand you. Iminatics kayo eh. Wala pong problema doon. Diba? Ever since naman, these people are the same people who are supporting Amy. Kilala nyo naman sila eh. Hindi ko na po kailangang isa-isahin. You know them. Dating-dati pa yan, hindi talaga bumitaw yan. Yung mga kaibigan ninyong, yung mga manunood na mga kaibigan ninyo, they are really Iminatics. Even the vloggers, you know them, di ba? So, okay lang, nirerespeto namin kayo. You promote Amy, you campaign for Amy, you do everything for Amy. We understand you are Iminatics. Huwag na lang po nating guluhin yung 10. Di ba? If we really love Tatay Digong, if we really support Tatay Digong, go for the 10. Huwag na kayong magsasalita nung may mga ano pa kasi, hindi, 7 lang, hindi, 8 lang. Hindi, huwag na po. Huwag, tigil-tigilan na natin. Kaya po marami kasi mga Pilipino makukulit. Tinatawag na eksperto, strategy daw yan, may planong nakatago yan, etc. etc. Look what happened. Ano ba sinabi nila before sa atin? May continuity. Kaya inendorso ni BP Sara si Bongbong. May continuity ba? Nangyayari ba yung continuity? Kung sa tingin ninyo may continuity,
iboto niyo. Ang team Bongbong, pati team Iminatics, iboto niyo na. Walang problema. Pero kung wala namang continuity, sa tingin ninyo, tigil-tigilan na muna natin yung meron silang secret arrangement, secret agreement, meron silang strategy. Ay nako, wag na po yan. Ano? Ito, next topic. Ito, gusto ko to kasi madidiinan natin dito. Ha? Importante marinig nyo ito. Okay, ito, napaka-importante po ito ha, sasabihin. Okay? Nag-meeting po sila, no, hindi ko nababanggitin kung sa lugar ito, pero napupuntahan po namin itong lugar na ito kung saan sila nag-meeting. At andyan po si andyan po ah, si Sara, BP Sara, at saka andyan po si Amy, andyan din po yung nakakabatang kapatid niya na si Serbong at yung kanyang asawa, no. Pero hindi ko alam kung ano mga pinag-usapan, but let's just discuss kung ano yung nasa video. Okay? Kasi yan naman public knowledge. Kung ano mang mga pinag-usapan, hindi ko alam. One thing for sure, Duterte lang ako. Team Duterte. Duterte lang ako. Duterte. Yung dalawa pinag-iisipan ko pa, but definitely not Amy unless nailagay ko na yun sa vlog ko before, panuorin nyo na lang, hindi po salita. May maliwanag na masasabi si Amy na napapatunayan ng gawa. But as of today, Duterte lang ako. No for Amy. Pero pakinggan natin itong sasabihin ni Amy, ha? Ay, oo! Grabe! In-invite kayo ni, parang si Lisa nakalagay dito, dumudugo, di umano ha. Kung susundan natin yung sinasabi ni Amy, dumudugo, di umano, ang ilong ni Lisa. Anong sabi? In-invite kayo sa akin. No. Nangyari yan sa akin. Nangyari yan sa amin. Tapos nandun kami sa peninsula, dami-daming tao. Ang daming tao, dumudugo yung ilong ni, di umano ni Lisa. And that's so many people talaga. Tapos, sabi ko, ay, bakit ganun? So many people talaga. Ay, dalin nyo na sa ospital. Ginaganon ko siya. Tapos sabi, ay, wala yan. Ganyan. Tapos kain ko siya ng kain. Ano, puro mga dugo. Gross! Ay, dito na kayo pakinggan. Oh, Maliwanag. Okay, ano sabi? Ni Amy, dumudugo daw yung ilong ni Lisa. At maraming tao. At maraming dumudugo ang ilong. Alam nyo po, sabi niya, dalhin na yan sa ospital. Okay, kung susundan natin yung sinabi ni Amy, that is not normal. Kasi kumakain sila, dumudugo ilong. At marami. I mean, imagine ninyo, kaming banateros, kumakain, dumudugo ilong ko. Tapos dumudugo ilong ni Banat Bay. Dumudugo yung ilong ni Boss Dada. Dumidugo yung ilong ni Jay Guevara. Dumudugo yung ilong ni Master Judea. Tapos kumain kami tuloy-tuloy lang. Abnormal, di ba? I mean, ibig sabihin nun, they are used to it. Sanay sila ng ganun. Sanay sila ng dumudugo. Kasi, dumudugo, dali na yan sa ospital, hindi anong reaction, tuloy ang kain. Okay lang yan. Tuloy na. Hindi, wala yan. Parang ganun. Imagine niyo, kaming lahat ng banateros dumudugo ilong, dire-diretso kain. May ibig sabihin. Something fishy. Hindi po ba? Hindi po normal yun eh. Hindi po normal na gawain. Okay? Now, hindi po natin pwedeng husgahan bakit dumudugo yung ilong nila. Baka sasabihin naman nila, hindi ka naman eksperto sa kalusugan. No? Okay? Hindi po ako eksperto. One thing I can say, hindi po ito normal. Pero bigyan natin ng komentaryo yung sinasabi ni BP Sara na ano? Ay, ni BP Sara ni Amy. Pag tiningnan natin dito, tama kasi medyo malabo pero may caption, no? Kung tama yung sinabi ni Amy dito, nangangaluhulugan na ilalaglag na niya si Lisa. That's one thing for sure. Sinimulan niya ng ilaglag si Lisa. Kasi hindi nga normal eh. Ang problema dito, sa napapansin ko lang, ang nasa posisyon ay yung kapatid niya na si BBM na presidente. Lahat po, ang napun ako, sinisisi ni Amy, lahat nung nasa paligid. Si Boying, si Torre, lahat, si Lisa. Sana man lang tumbukin niya yung kapatid niya. The real problem
is yung brother niya. Whether yung brother niya ang gumagawa ng kaguluhan sa Pilipinas or hindi, I think kung meron siyang pasabog na gagawin at patuloy niya nang ilalaglag ang administrasyon ni Marcos, ni BBM, wag naman puro yung nasa paligid. Kasi whether guilty or not guilty yung kapatid niya, being the president, he is the main problem. So wag tayong umasa na binabanata ni Amy yung ibang tao. Tapos yung kapatid niya, hindi binanggit niya rito si Lisa lang. Hindi niya binanggit dumudugo ba yung ilong. Basta maraming dumudugo ilong, hindi niya binanggit yung kanyang kapatid, 'di ba? Alam niyo, diyan po nagkakaroon tayo ng problema. Yan po ang sinasabi nila na si Amy ay parang sumi-safety lang. Alam po nating lahat na si Amy simula hinuli at kinidnap si Tatay Digong at dinala sa Hague, si Amy po sa lahat ng Team Alyansa, siya ang dumausdos ang rating. Yung iba nag-maintain, yung iba bumaba, pero walang bumaba at walang dumausdos katulad ng pagdausdos ng ratings at ng sa survey ni Amy. So ang dating sa kanya, etong pagkampi niya kay BP Sara, etong paghihiring niya dito sa Senado patungkol sa investigasyon ng pagkidnap kay Tatay Digong, etong pagpapa-endorso niya ay dahil personal na pakinabang, hindi para sa bayan. And we cannot blame the people na yun ang naiisip patungkol kay Amy. Huwag po magagalit yung mga Ayminatics ha. Wag po magagalit. Pero siyempre, yung iba, ganyan ang nakikita kay Amy or doon sa mga Ayminatics. Kasi dumadaus-dus na siya eh. Matatanggal siya bilang senador, wala siyang posisyon. Darating, wala na siyang boses. Kasi nga, presidente ang asawa niya, tapos ngayon, mawawala siya sa Senado. So, kailangan niyang bumaligtad ng todo. In short, wrong motive po ang tawag namin dyan. Ipokrita. Kaya lang niya ginagawa dahil sarili niya nasa isip niya. Kaya nga, maraming nagsasabi na ito si Amy ay dapat hindi nagpa-endorso kay BP Sara. Diba? Ang dapat ginawa ni Amy, kung talagang para sa bayan siya, at ilalaglag niya dahil marami siyang nalalaman patungkol kay Lisa o patungkol doon sa mga sekretary o patungkol sa kapatid niya, ginawa na lang niya muna. Nagtrabaho siya. Pinakita niya siya ay kakampi ng taong bayan. Iboto niyo ako or hindi niyo ako iboto. Basta ito nalalaman ko, sasabihin ko at ipaglalaban ko ang taong bayan. Sigurado, hindi Ayminatics lang ang kakampi kay Amy. Baka pati kami. Baka pati yung mga solid Tatay Digong. Yung mga ayaw ngayon kay Amy, baka ikinakampanya pa si Amy kung hindi siya nagpa-endorso. Gumawa muna siya. Kung nagtrabaho muna ito si Amy, isiniwalat niya yung mga nalalaman niya. Ipinaglaban niya ang taong bayan. Ha? Baka kahit sabihin niya, huwag niyo akong iboto. Hindi ko kailangan ng inyong boto. Basta ako sinisiwalat ko yung mga nalalaman ko, pang-aabuso, kamalian, at pagnanakaw or kung ano man patungkol sa gobyerno. Dahil mahal ko ang taong bayan. Baka ipagpilitan pa ng tao. Yung mga kontrabida ngayon kay Amy, baka kinampanya pa siya kahit hindi siya nanghihingi ng boto. Yung po ibig kong sabihin, sana nagsakripisyo muna. Maling-mali yung nagpa-endorso siya. Mali. Kasi ang kita ng taong bayan dyan, sarili niya lang iniisip niya. Greedy lang. Ayaw mawala sa pwesto. Suwapang. Ganun po ang dating. Totoo man or hindi, we cannot blame the people kung gano'n ang iniisip nila. Di ba? Kung nagsakripisyo siya, hayaan ko na yung pagtakbo ko. Gusto nyo akong iboto o ayaw nyo akong iboto, basta eto si Lisa, tatatatatat. Eto alam ko kay Boying. Eto alam ko kay Torre. Eto alam ko sa kapatid ko. Eto ang maling ginagawa nila. Eto dapat natin solusyonan. Pinakita niya muna. Kung ayaw sa akin ng Team Duterte, kung ayaw sa akin ni BP Sara, okay lang, basta gagawin ko to. Tapos. Kaya alam mo, yung pagpapa-endorso niya, yung gimmick nila, baka mamaya kinonvince pa siya dito nila. But anyway, kung sino man nag-convince, kung sana yung pagpapa-endorso niya kay BP Sara, nagba-backfire talaga. Hindi nakakabuti sa kanya. No? But anyway, again,
uulitin ko, wala po tayong pilitan. Wala po tayong pilitan. Kung gusto nyo si Amy, dahil sa tingin nyo makakatulong, go. Pero wag po nating iboboto si Amy dahil sa tingin ninyo meron silang secret agreement. At sasabihin ninyo, because I trust Sarah and meron silang strategy. I trust Sarah dahil meron sila. Hindi po kami anti-Sara. We will promote hard for VP Sara. We'll even promote her to become the next president. Hindi po yun ang problema. Ang problema si Amy. Di ba? Kung tingin ninyo, okay siya, iboto nyo. Pero don't vote for her patungkol or dahil sa kadahilanan na merong secret agreement. Or you just trust VP Sara. Diba? Hindi sa sinisiraan si VP Sara but in-endorse din ni VP Sara si BBM. At nag-apologize siya patungkol dito at nauunawaan natin si VP Sara. No, mahal natin si VP Sara. She will be the next president. We will promote her. Diba? So, boto nyo si Amy patungkol sa gawa. Huwag sa salita. Yun lang po masasabi na. Huwag doon sa kung anong ine-expect ninyo. Kung meron kayong ine-expect kay Amy, dapat ilabas niya yon bago mag-eleksyon. Napakadelikado sa kanya ilalabas yon after the election. I'm telling you, that is budol 2.0. Mag-iingat po tayo.